tamang upuan at ikaw ay magkakaroon ng karangalan. So makikita natin na sa turo ng ating Panginoon ay meron siyang principle na ipinapakita na lagi nating narinig na sino mang nagmamataas ay ibinababa. At sino man na nagpapakababa ay itinataas. Lagi natin narinig ang bagay na yan. So, pero dito ay merong ibang view ang gusto kong bigyan ng pansin, mga kapatid, na yung tanong na ito, who wants to be the greatest? Sino ang gustong maging dakila? At dito sa mundo, pag sinabing dakila, ito yung mga taong famous. Ito yung mga taong marangal. So ngayon, kapag ang tao ay gusto niyang sumikat, well, isang paraan ng kanyang pwedeng gawin ay mag-artista siya, pumasok siya sa showbiz, sumali siya ng mga contest, sumali siya sa sabihin natin sa mga pageant para makita yung kanyang galing, yung kanyang talento, at sa pamamagitan nito ay siya ay maging famous. Siya ay maging greatest. Ngunit mga kapatid, dito sa turo ng ating Panginoon, ay kung ating babalikan yung pangungusap na ito, at sabi rito, babasahin ko muli sa Tagalog, na oras na iyon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus, na nagsasabi, sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? So ito yung tanong nila, sino nga baga? Sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. So inilagay ang bata sa kanilang kalagitnaan at sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik o sa wikang Ingles ay be converted or you turn and become like children, malibang ikaw ay maging kagaya at maging tulad sa maliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. So pinakita ng ating Panginoon na sabi niya, kung nais mong maging dakila, kung nais mong maging dakila sa kaharian ng langit, ay sabi niya, maliban na ang tao ay maging katulad ng isang maliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. So ito ay makikita natin na kakaibang turo ng ating Panginoon ay pinakita niya na sabi niya, maliban na ikaw ay maging katulad ng maliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. At sabi niya, sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila
tinuturo sa atin ng Panginoon ay maging childlike but not childish. 'Di ba? So, ito yung bagay na ito. Ang sabi pa ni Apostol Pablo sa isang bahagi ng kasulatan, sabi niya, pagdating sa kahalayan, pagdating sa mga bagay ng laman at ilang pang mga bagay ay maging bata kayo. Pero pag pinag-usapan ang kaalaman at karunungan, maging mga matured kayo. 'Di ba? Now, gusto kong tingnan dahilan ang tinuturo ng ating Panginoon dito sa verse na ito ay para ikaw ay maging dakila. To be the greatest ay sinasabi ng Panginoon, dapat kang maging katulad sa bata. At tingnan natin, alam niyo, meron pong akong tiningnan na ilan sa mga dapat nating makita pag pinag-usapan yung tinatawag na childlike nature. Merong isang bagay, merong bahagi na maganda sa bahagi ng bata, na yun yung tinuturo ng ating Panginoon na siyang dapat maging gayon ang bawat isa sa atin. Tama ba, mga kapatid? So, tinuturuan tayo ng Panginoon na mag-asal ng ganito, maging kagaya ng ganitong bagay, kagaya ng bata. Alam niyo, pag pinag-usapan ang kalalagayan ng isang bata, ang bata ay makikita natin yung isa sa pinakita ng ating Panginoon doon ay yung pagiging humble. Dahilan ang isang bata ay makikitaan mo siya ng kanyang kababaan, makikita mo siya na bukas siya, ang kanyang lubos na pagkakatiwala ay naroon sa kanyang magulang. 'Di ba? So yung humble, yung reliance, ang isang childlike ay characterized by sabihin ba natin, anuman ang bagay na sabihin mo sa kanya ay hindi siya nagtatanong. Lahat ng sasabihin mo sa kanya ay kanyang pinaniniwalaan. 'Di ba? At makikita natin, alam niyo, isa sa nature ng bata ay makikita niyo na wala siyang cares, wala siyang pakialam sa mga bagay na nangyayari sa paligid. Siya ay masiyahin. Naalala ko sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4, sabi niya, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Magpakasaya kayo, sabi niya, sa Panginoon, at sinasabi ko na kayo'y maging magpakasaya. So ang questioning, joyful, simple dependence, sila ay masyado silang dependent. Yun ang isa sa nature nila. Sila ay dependent, at sabihin pa natin na ang natural sa isang bata ay yung labis na pagtitiwala nila sa kanilang magulang, at yung ang bata ay makikita mo sa kanya na masyado siyang malapit o masyado siyang clingy pag pinag-usapan yung relasyon ng magulang at ng bata. Ang bata, kapag iiwanan mo yan, parang iiyak yan na parang hindi na niya makikita ang kanyang nanay. 'Di ba? Naalala ko nung ako'y bata, the age ng 8 years old, I think, yung si nanay ay nagpunta dito, nandun kami noon sa probinsya, at sa Nueva Ecija, grade 2 pa lang ako noon. Ang nag-alaga sa akin ay
ang aking kuya, papa ni Barliomel, siya yung alaga sa akin, mas matanda siya sa akin. At kapag naisip ko yung aking nanay na wala, iiyak ako na hindi ko mapigilan. Dahilan, parang pakiramdam ng isang bata ay yung nanay niya ay hindi na babalik. So kung maaari ay ganun yung kanilang ang isang bata ay makikita mo sa kanila yung intimacy sa kanilang magulang. So nakikita nyo yung ilang mga character. When it comes to this kind of character, ito yung character na dapat na makita sa isang mananampalataya. Nakagaya sila ng bata. Ang sila ay masyadong dependent, yung reliance nila ay gayon na lamang. At sabihin pa natin, ilan sa mga gusto kong bigyan ng pansin bago ko pumunta sa isang bahagi. Ang bata ay meron silang ganitong character, yung tinatawag na total trust and dependence. Yung lubos na kanilang pagtitiwala at pagdepende. Ito ay ang pagtitiwala nila sa kanilang magulang para sa lahat ng kanilang pangangailangan. So yun yung isang bagay na pinapakita ng isang bata, yung kanilang dependence, pagiging dependent. At isa pa, pangalawang bagay is humility, yung kababaan. Ang isang bata ay makikita mong open siya sa mga pagtutuwid, pagtuturo. Pag pinagalitan mo yan, pag tinuruan mo yan, ay nakatingin lamang sa iyo at kanyang tinatandaan yung mga bagay na sinasabi mo sa kanya. So, open to correction. At ang isang bata, kagaya na minention ko kanina, is joyful in expectation. Ibig sabihin, ang isang bata ay masayahin siya. At lagi siyang, kapag ikaw ay nagsalita sa kanya, i-expect niya at paniniwalaan niya yung sinabi mo sa kanya. See, yung expectation. At siya ay isang simple pero sincere. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsalita sa kanya at nangako sa kanya, huwag kang mangangako dahil ang paniniwalaan niyan. Kahit, diba? Kapag sinabi niya na hindi na siya nag-iisip kung yung sinasabi mo ay imposible. Hindi siya nag-iisip na kung nagsasabi ka ng hindi mahirap o imposible, ay wala siyang pakialam, basta lahat ng sinasabi mo ay paniniwalaan niya. That's a childlike faith. So yung kanyang paniniwala ay hindi siya nag-overthink. Hindi siya katad ng isang adult kapag nagsabi ka ng isang bagay, ay imposible yan. Diba? Dahilan gumagana na yung kanyang reasoning. Pero ang bata ay hindi siya nag-overthink, hindi rin siya nagda-doubt, he just simply believe. At alam nyo, ang isa pang nature ng bata ay may mga ginagawa ka habang pinapakita mo yung mga ginagawa mo sa kanya, na-amaze siya. Namamangha siya. Sabi, ang galing mo. Ang galing. Pero kapag malaki na, pag pinakita mo ganyan, hindi na siya naniniwala, hindi na siya na-amaze.
So, ang awe and wonder ay dahilan ang kalalagayan ng bata is full of curiosity. At ang mga bagay na kanyang nakikita na ginagawa ay curious siya at gusto niyang malaman yung bagay na ito at siya ay na-amaze. At isa pa sa isang nature ng bata ay napakadali niyang makalimot. Ibig sabihin, yung tinutukoy kong makalimot when it comes to his emotion. Mamaya magagalit siya, iyak siya, pero maya-maya tatawa na siya. Kung sila ay nagkagalit, ay ilang sandali galit sila, pero maya-maya naglalaro na sila. Sabi pa nga ng ilang mga kapag daw yung mga bata ay nag-aaway at kapag yung mga magulang ay nakisalo sa away nila, bati na yung mga bata, yung mga magulang ang magkakaaway na. So, is quick to forgive. So yun yung nature ng bata, ay hindi siya nag-held back ng grudges and bitterness. Hindi sila nag-iipon ng sama ng loob o ng kapaitan. So ganoon ang kalalagayan. So makikita natin, when it comes to this kind of nature, ito yung nature na sinasabi ng Panginoon, be like a child. Be like a child. Unless you be converted and be like as children, sabi niya, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng kalangitan. So, pinapakita rito na siyempre, on the other hand, ay meron namang tinatawag na childish. Yung pagiging childish, ay ito yung opposite naman ng maturity. Ibig sabihin, dapat ay mature na. Yung sinabi ni Apostol Pablo, dapat hindi na puro gatas ang iyong kinakain. Dapat kumakain na kayo ng karne, pero hanggang ngayon ay gusto nyo pa rin yung gatas. So, on the other hand, sa ganitong bagay ay ito yung hindi maganda. Na ito yung ino-oppose na hindi dapat maging childish, but dapat maging childlike. Now, ang isa sa gusto kong bigyan ng pansin, mga kapatid, dahilan ang isa sa nature na pinakita ng ating Panginoon sa Matthew chapter 18 na binabasa natin kanina, ay pinakita ng verse 4, o yung verse 3, sabi niya, truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Sino man ang magpakababa ng kanilang sarili. Well, ang pinag-uusapan dito ay yung ilan sa mga nature na binanggit natin. But most especially, ang aking gustong bigyan ng pansin ay yung tinatawag na childlike faith. At kagaya ng sinabi ko kanina about the childlike faith, ay they just simply believe. Ano man ang sabihin mo sa kanya, kaya mo yan. Paniniwalaan niya lahat ng bagay. So, ito yung bagay na masabi kong minsan tayong mga tao ay wala ng ganitong bagay. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon, if you want to be greatest, you must be like a child. Now, tingnan natin ang isang bagay. Gusto kong tingnan natin ang dito sa sa book of Hebrews.
Alam niyo, ang Book of Hebrews chapter 11, verse 6. Dahilan ng pinag-uusapan natin dito ay ang para ikaw ay maging dakila. Alam niyo ba ang kinakailangan? Ang Hebrews chapter 11 verse 6 ay pinakita roon kung walang pananampalataya ay hindi ka magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Alam niyo ba mga kapatid na sa harapan ng Panginoon ay sabi nga dito sa mundong ito para maging dakila ka, pakita mo ang lahat ng talento na meron ka. Pakita mo lahat ng ganda na meron ka. To the extent na ang mga kababaihan ay pinapakita nila ang kanilang kagandahan para sila sumikat. So dito sa mundong ito, kinakailangan mong ilabas lahat ng meron ka, ng kakayanan mo para ikaw ay maging famous, maging dakila, maging kilala. Pero alam niyo ba mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, para ang isang tao ay maging dakila o well-known, ang kailangan niya ay magkaroon ng pananampalataya. Do you agree with me? Dahilan, ang sabi ng banal na kasulatan na binabasa natin, kung walang pananampalataya, ay hindi magbibigay, hindi makalulugod sa harapan ng Panginoon. Dahilan kung itataas natin ang verse 2, tingnan natin ang verse 2. Ang verse 2 ng Book of Hebrews ay nagsasabi sabi niya, sapagkat sa pamamagitan nito ng alin? Ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang mga matanda, ibig sabihin ang tinutukoy na matanda, ang mga tao sa unang panahon. Ang mga tao sa unang panahon ay ginamit yung salita rito na sinaksihan, pero ang ESV, kung titingnan natin ang ESV version. Ang ESV version ay nasabi rito, sa pamamagitan nito, ang mga sila, sabi niya, for by the faith, by it, the people of old, what? Receive commendation. Alam niyo ba yung sinasabing commendation? Ibig sabihin, sila ay pinararangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, kinikilala ng Panginoon. Kinikilala ng Panginoon yung mga, ang kinikilala ng Panginoon ay hindi yung mga taong pinapakita nila ang kanilang talento. Ang kinikilala ng Panginoon ay mga taong may pananampalataya. Pinakita diyan, they receive commendation. Yung salitang commendation ay papuri, diba? Papuri, yung salitang commendation ay sa ISB naman, ang ISB ay, ang sabi diyan, they won approval. Ano sabi diyan? By faith, our ancestor won approval. Ibig sabihin, ang Diyos ay kinilala sila. Diba? Ngayon, ang hinahanap ng mga tao ay man's approval. Sa harapan ng mga judges, ay gusto nila sila'y tanghalin na sila ang pinaka, number one. See? Sa mga pageant ay merong mga tinatawag na mga title. May mga titulo. At gusto nilang hirangin ang sila ang pinaka. So, merong approval ang mga judges. Sa isang version, ang King James Version naman ay pinakita roon ay they obtained good report.
So they obtained good report. So dito makikita natin, sa harapan ng Panginoon, upang ang isang tao ay maging dakila, at ang isang tao ay maging tanyag. At alam niyo ba, ang lahat ng nakatala sa Hebrews chapter 11, sila ay tinawag na mga heroes of faith. Diba? They were called heroes of faith. They do heroic things. Nakagawa sila ng mga may kabayanihan, not because gusto nilang maging bayani, but they simply believe. Sinampalatayanan lamang nila ang Diyos. So makikita natin na ito yung aking tinutukoy. Ngayon, ang aking tanong na ating binibigyan ng pansin, who wants to be the greatest? Dahilan ng mga taong nakatala sa chapter 11 ng Book of Hebrews, they become great. Diba? They become great. In fact, ang sabi ng ating Panginoon kay Abraham, nang siya ipalabasin ng Panginoon doon sa Chaldi, at sabi niya, I will bless you, I will make your name great. Tama ba? I will make your name great. I will bless you and you will become a blessing. Pagpapalain kita, gagawin kitang malaking, ang iyong pangalan ay aking padadakilain. Mga kapatid, ngayon, sino ang hindi nakakakilala kay Abraham? He became the greatest man ever when it comes to faith. But alam niyo ba kung bakit siya naging great? Bakit siya naging greatest? Hindi siya tinanghal dahilan sa kung ano yung meron siyang pinaka. Hindi siya ang pinaka-gwapo, hindi siya ang pinakamayaman. Ngayon, may mga tinatanghal, may mga sa tinatawag na business world, ay mayroong mga nasa pinaka-top, yung pinakamayaman. Diba? Yung pinakamayaman, yung nasa tinatanghal sa Guinness Book of World Record, ay gumagawa sila ng mga bagay na hindi kayang gawin ng iba. Pero mga kapatid, sa harapan ng Panginoon ay meron lang isang bagay na pamantayan, ay ito ay ang pananampalataya. And without this, sabi ng verse 6, hindi ang sino man makakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. So they obtain or they become, they receive commendation. Tumanggap sila ng papuri o pagkilala, yung salitang pagkilala, ngayon sa mga eskwelahan ay merong sa school merong tinatawag na with honor, with higher honor, with highest honor. Pag ikaw ay naging college, may cum laude, may summa cum laude, may magna cum laude. Merong mga pinaka. Pero dito, ang sabi ng Panginoon, ay sabi niya kung walang pananampalataya. Now, tingnan natin ang mga lalaking ito na binanggit ng banal na kasulatan. Ang chapter 11 verse 4, nangusap si Paul patungkol kay Abel. At sabi nito, anong sabi, tingnan natin ang Book of Hebrews 11:4. Sa wikang Tagalog, tingnan natin. Sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya ay sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. At sa pamamagitan nito,
sa pananampalataya, naghandog siya sa pamamagitan nito. Sabi niya, nito'y sinaksihan ng Diyos. Sa ESV version, through which he was commended as righteous. Siya'y kinomend, siya'y pinuri, siya'y kinilala ng Panginoon. He was commended as righteous. God commending him, sabi ron, God commending him by accepting his gifts. Siya ay kinilala ng Panginoon at yung pagkilala niya kay Abel ay sa pamamagitan ng kanyang pagtanggap ng kaloob na galing kay Abel. At sabi rito na tungkol sa kanyang mga kaloob at sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. So pinakita nito, God accepted his offering and God commending him. Kinilala siya ng Diyos because of his faith. What attracts God ay hindi ang anumang bagay na meron ang tao, kundi ang nag-a-attract sa Diyos ay ang pananampalataya ng tao. Amen. And those people that have this kind of faith ay pinakilala dito ay sila ay dakila sa kaharian ng langit. Tingnan pa natin. So, sunod na bigyan natin ng pansin ay ang verse 7. Alam niyo ba na ang sino man na merong pananampalataya ay makikitaan mo sila ng kagaya ng isang a childlike nature. Childlike faith. Ang sabi ng verse 7 diyan, sa pananampalataya, si Noe, nang paunawaan ng Diyos, what's this? Nang paunawaan ng Diyos sa tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Anong ginawa ng Diyos kay Noe? Sinabi sa kanya ang mga bagay na hindi pa nangyayari sa ibabaw ng mundo. Ano yun? Ang pagkakaroon ng baha. Sabi rito, pinaunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng 100 sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Ibig sabihin, mga kapatid, Noah possessed a childlike faith. Meron siyang katulad ng ganitong klase ng paniniwala o pananampalataya. Sinabi sa kanyang isang bagay. So ang nature ng faith, ang nature ng pananampalataya ay kagaya ng hindi nagtatanong na kagaya ng sinasabi ng kapag ang isang tao ay meron ng alam, ay magtatanong sila, paano mangyayari yan? Paano magaganap ang bagay na yan? But si Noah ay gumawa at naghanda ng gumawa ng arka at kanyang kinilala at pinaniwalaan bagamat ang bagay na yun ay hindi pa nangyayari. Pero kanyang pinaniwalaan. Hallelujah. But it is not, it is because of faith. Ito yung sinasabi ni Paul na sabi niya, sa pananampalataya, si Noe ay naghanda ng daong sa kabila na hindi niya pa naintindihan, hindi niya pa naranasan, hindi
Hindi pa niya ma-picture out yung tinatawag na baha. Pero siya ay sumunod. Ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 8 after ng verse 7. Pinakita roon na ito'y patungkol naman kay Abraham. Sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Ang ganitong pananampalataya ay hindi, nakikita natin, hindi na nag-uusisa, hindi na nangangatwiran, hindi na nagtatanong, kundi sabi rito, siya'y sumunod sa kabila na hindi niya alam kung saan siya paroroon. Amen. So, nang si Abraham ay the only thing na kanyang binigyan ng tiningnan ay ang sabi ng Panginoon, pagpapalain kita sa lugar na aking pagdadalhan sa iyo, padadakilahin kita, gagawin kitang isang malaking bansa, at sabi niya, at gagawin kitang pagpapala. At sabi ng banal na kasulatan, he obeyed. Sabi riyan, and he went out not knowing where he was going. Yung bata po, kapag isinama mo yan, sinabihan mo, ay hindi na magtatanong, siya'y excited. Basta merong sinabi sa kanya. So dito alam niyo, tingnan natin ang Genesis chapter 15. Alam natin ang mga bagay na ito. Nang si Abraham ay makalipas ang ilang taon nang nandun siya sa pinagdalhan sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, Panginoon, matanda na ako at wala pa akong anak. Sabi niya, ang aking tagapagmana na lang ay ang aking aliping ito nakatiwala, si Eliezer na taga Damasco. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi siya ang iyong tagapagmana, kundi ang lalabas sa iyong balakang. At ang sabi ng sumunod na mga talata roon, sabi niya, at pinalabas si Abraham doon sa kanyang tolda, at pinatingala sa langit. At sabi ng Panginoon sa kanya, bilangin mo ang bituin sa sangkalangitan. Kung iyong magagawang bilangin, ganyan magiging karami ang iyong binhi. Ano niya sabi ng verse 6? Tingnan natin ang Genesis 15, verse 6. Pinakita ron, at siya at sumampalataya siya sa Panginoon, at ito'y binilang nakatwiran sa kanya. Pinakita lang yung langit, pinakita yung bituin, sabi ng Panginoon, ganyan magiging karami ang iyong binhi. Pero si Abraham ay naniwala. Sumampalataya. Sumampalataya doon sa sinabi ng Panginoon, ganyan magiging karami ang iyong binhi. At mga kapatid, hindi nagbulaan ng ating Panginoon. Ang kanyang binhi ay kasing dami ng buhangin sa dagat at kasing dami ng bituin sa kalangitan. So dito, ang pinapakita na ang pananampalataya ay mayroong ganitong klaseng nature. Merong nature na ganito ang pananampalataya. Minsan, hindi nagtatanong, they just simply believe. Anuman ang bagay na sinabi ng Panginoon, at ito yung nakalulugod sa kanya. Dahilan kung wala ng ganitong bagay, ay hindi alam niyo, ang sabi ng ang sabi ng banal na kasulatan,
Bakit ang merong mga tao na hindi nakapasok doon sa promised land? Hindi sila nakapasok sa promised land because sila ay patuloy Ginoon. Sabi niya, dadalhin ko kayo sa lupain na binubukalan ng pulot at ng gatas. Then, tinitingnan nila, ito bang wilderness na ito ba ay, hindi ito pwedeng tamnan. Hindi ito, hindi totoo ang sinabi ng Diyos. At sabi ng Banal na Kasulatan, maraming mga tao na namatay, hindi sila nakapasok doon, nakarating doon sa promised land. At kahit yung mga tao na nagreklamo at nagsabi sila, hindi totoo ang sinasabi yan. Umiyak sila at gusto nilang bumalik doon sa Egypt. At sabi ng Panginoon, lahat ng mga bagay, mga taong nangusap, sabi niya, sa loob ng 40 taon, kayo'y mag-iikot-ikot dito sa ilang hanggang sa silang lahat ay mga matay. Ngunit si Josue at si Caleb, sila ang makakapasok doon sa lupain ng pangako. Dahilan ang sabi para kay Josue at kay Caleb, wala na silang, ang pahalaga sa kanila ay pinaniniwalaan nila yung sinabi ng Panginoon. Meron silang kakaibang espiritu, yun ang sinabi ng Book of Numbers. Si Josue at si Caleb ang makakapasok doon dahilan meron silang kakaibang espiritu. Ibig sabihin, the rest of the people, they keep on arguing with Moses at patuloy nilang kina-question yung mga pangako at salita ng Diyos. Samantalang kay Josue at kay Caleb, they just simply believe. At sabi ni Josue at ni Caleb, sabi niya, kung ang Diyos ay malulugod sa atin, dadalhin tayo ng Panginoon sa lupaing iyon. At sabi niya, wag lamang kayong magrebelde sa Kanya. Kaya ng Panginoon at ang mga taong, mga kaaway na yan, ay tinapay lamang sa ating harapan, wika niya. Tingnan natin ang isa pang bahagi rito. Balikan natin ang Hebrews 11. Ang Hebrews 11, dito sa verse 23, ito'y patungkol naman kay Moses. Si Moses ay, sabi rito, nang siya ay lumaki na, ay tinanggihan niya. Ano sabi rin? Tinanggihan niya na siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Na mas kanyang pinili pa, sabi rito, sa pananampalataya si Moses, nang siya ay, tingnan natin. Sa pananampalataya ng pinanganak si Moses ay tinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanilang nakita maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Sa pananampalataya ng lumaki si Moses ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Napinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Naalala ko mga kapatid, yung example na kapag yung bata ay pinamili mo, ay hindi niya tinitingnan yung value, minsan tinitingnan niya yung laki. Noong araw po, ngayon hindi na masyadong yung mga coins natin, yung mga kaedad ko, di ba Barturo? Meron tayong mga yung G's o yung benching o yung 50, may mga mas malalaking may mas malalaking barya na coin
na mas maliit ang kanyang value. Malaki siya, pero ang liit ng value. Kaya kapag ikaw ay pagpili sa bata, minsan mas pinipili niya yung malaki pero hindi niya alam maliit yung value na yun. At sa case ni Moses, sa perspective ng tao, si Moses ay hangal. Dahilan ang pinili niya ay ang sumama sa Israel. Ang pinili niya ay iniwanan niya yung karangyaan, iniwanan niya yung lahat ng pagiging susunod na hari, pagiging paraon. At sa isang pitik lamang ng kanyang daliri ay yung mga magsisilbi sa kanya ay nakakandarapa na. But sabi rito, mas ginusto niya na isama, tinanggihan na siya'y tawaging anak na babae ni Paraon. Ibig sabihin yung right na ito ay kanyang tinanggihan at mas pinili pa niya ang tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan na sa pagkakasala. So pag tiningnan mo yung ginawang pagpili ni Moses, ay sabi ng ilan, mabuti ka ng kalalagayan, pumunta ka pa sa hindi mainam. Ngunit ang pagpili ni Moses ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya mapapansin natin dito ang verse na yan. So tingnan natin. Sa isa pang pangungusap, ito ay sa verse 30. Tingnan natin yung verse 30 ng the same chapter ng Book of Hebrews 11. Sabi roon ng verse 30. Ito'y patungkol kay Josue. Sabi ng verse na yan, sabi dito sa verse, sa pananampalataya ay bumagsak ang mga kuta ng Jericho pagkatapos na makubkob na 7 araw. So pinakita diyan na kung babalikan natin yung pangyayari sa Book of Joshua, Book of Joshua chapter 6. Sa Joshua chapter 6, sa starting verse 1 ay mapapansin natin kung ano yung ilang mga pangungusap ng Panginoon sa kanila. Matapos makita nila na ang Jericho ay sarado, bantay sarado, at walang pumapasok, walang lumalabas dahilan sa takot nila sa Israel. At sabi ng Panginoon sa verse 2, sabi niya, tingnan mo, aking ibinigay sa iyong kamay ang Jericho at ang hari niyaon at ang mga makapangyarihang lalaking matapang. Ito yung statement ng Panginoon na sabi niya, tingnan mo, ibinigay ko sa iyong kamay ang Jericho, ang hari, at ang mga makapangyarihang lalaking matapang. So pinapakita na ng lahat ay kanyang ibinigay, ang hari, ang mga makapangyarihang tao doon pero alam niyo ba, ang Jericho ang siyang naging daan bakit ang mga spy, ang 10 spy ay umatras, di ba? Itong dahilan bakit sila umatras, yung makapal na pader ng Jericho na ayon sa kasaysayan ito ay napakalapad na pwedeng dumaan ang karwahe sa ibabaw ng pader na ito. So napakataas at napakatibay. Paano ito magigiba? Paano ito mawawasak? At sabi rito ng Panginoon, tingnan mo,
ibinigay ko na sa iyo ang So sabi niya, ibinigay ko na sa iyo ang verse 3, and sabi niya, now, pansinin ninyo, ang instruction ng Panginoon ay napakasimple. Sabi niya, kayo'y magmamarcha doon sa syudad, lahat ng mga lalaki ng Sabi niya, lahat ng lalaking makapangyarihan ay magmamarcha doon sa syudad at iikot sila doon sa syudad isang beses at gagawin nila ito sa loob ng 6 na araw. So ito yung a simple instruction. At sabi niya, merong 7 pari na may dala ng sungay na pinakatrumpeta. At sabi niya, at sila ay nasa unahan ng arka, at sa loob at sa 7 araw ay magmamarcha sila sa siyudad ng 7 beses o iikot sila ng 7 beses, at ang mga pari ay maghihihip ng kanilang trumpeta. At sabi niya, at sa 7 ikot nila, ay hihipan nila ang trumpeta ng a long blast, isang mahabang ugong ng hihip ng trumpeta. At sabi niya, at kapag inyong narinig ang tunog ng trumpeta, sabi niya, lahat ng bayan o lahat ng tao na nagmamarcha doon ay sila ay sisigaw. At sabi rito, at sila ay sisigaw ng isang malakas o dakilang hiyawan, at ang pader o ang wall of the city will fall down flat. At sabi niya, at ang pader ng Jericho ay babagsak. Mga kapatid, kung ikaw kaya ang nakarinig ng ganitong instruction, maniniwala ka kaya? O kaya mag-iisip ka, paano babagsak ang pader ng Jericho? Paano babagsak ang napakakapal na ito? So kailangan po ng, kumbaga sa atin pa, ngayon walang imposible, yung ganung kakapal ay hindi na problema ngayon. Diba? Isang nuclear lamang ang katapat niyan. Isang bomba lamang, isang missile lamang ang katapat niyan, at sabog na yung malaking wall ng Jericho. Sa atin ngayon ay hindi na ito imposible. But at that time, gaano ito kaimposible? Gaano ito kaimposible na ang napakakapal na muog na ay guguho. Sabi niya, at mangyayari pagka hinipan nila ang matagal ng sungay ng tupa, pagka inyong narinig ang trumpeta, ay sisigaw kayo ng malakas at ang buong bayan. See? So pinapakita rito ang buong bayan. Ang buong bayan ay ibig sabihin, hindi lamang yung mga man of war na umiikot doon sa walls, sa wall ng Jericho ang siyang sisigaw. Kundi, ang bayan ay naghahantay. Nakikita ninyo, ito yung instruction. Ang buong bayan ng Israel ay naghahantay ng long blast ng trumpet. At kapag narinig nila ang long blast ng trumpet at sila ay sumigaw, sabay na sisigaw ang buong bayan ng Israel.
wala. Action ng Panginoon. So, nung kanilang gawin yung bagay na ito, verse pinakita roon, pagkatapos nila ng pitong ikot, sabi ng verse 19, or, yeah, dito sa verse, sabi niya, so the people shouted and the trumpets were blown, and as soon as the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted a great shout, and the wall fell down, so that the people went up into the city, and every man straight before him, and they captured the city. Ano sabi ng Hebrews chapter 5, Taya, muog ng Jericho ay bumagsak at walang natirang batong nakapatong sa ibabaw ng bato. Alam niyo, sa pamamagitan ng ganitong acts of faith, hakbang ng pananampalataya, may mga lalaki na naging wealthy, sila hindi nag-isip ng anong pamang bagay, kundi kanilang sinampalatayanan. They just simply believe. Yan ang pinapakita ng banal na kasulatan. Ang mga taong ito, hindi nila ninais na maging well-known. Basta lamang sila naniwala, basta lamang sila sumampalataya. At yung pananampalataya nila at paniniwala nila ay naging daan upang ang Diyos ay gumawa. At sila, ang kapangyarihan ng Diyos ay makita, at ang Diyos ay mahayag, at sila rin naman ay ay later on kinilala ng mga lalaki ng pananampalataya. Kaya pinakita ni Pablo sa pangungusap niya ang ilang mga bagay. At sabi niya, kung babalikan natin yung Hebrews chapter 11, sabi niya, sa pananampalataya nagalagpak ang mga kuta ng Jericho pagkatapos na makupkob na 7 araw. At sa mga susunod na pangungusap ni Pablo ay pinakita niya, sabi niya, at ano pa ang aking sasabihin sa verse 32? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon. Si Gideon ay naniwala, isang lalaking duwag, pero naniwala. Kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Jephthah, tungkol kay David, kay Samuel, at sa mga propeta. Nang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagpatikom ng mga bibig ng mga leon, nagsipatay ng bisa ng apoy,
nangatanan sa talim ng tabak, nagsitakas sa kahinaan at naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka at nagpaurong ng mga hukbong taga ibang lupa. Ang sabi ng Panginoon, who wants to be the greatest? Pinapakita niya, if you want to be great, you must have this childlike faith. Dapat kang magkaroon ng ganitong uri ng klase ng paniniwala at pananampalataya. Even ito ay napakahirap, imposible. Pero ang kilalanin at sampalatayanan, ang bagay na yan, ang sabi ng Panginoon, meron bang bagay na mahirap para sa akin? Is there anything too hard for the Lord? Meron bang bagay na mahirap para sa akin? At ito ang pinatunayan ng Panginoon. I'm longing for this kind of faith, mga kapatid. But it is ito ay pinakita ng Book of Corinthians na merong iisang espiritu ang pananampalataya. Merong isang nature, yung pananampalataya na kanilang tinanggap at yung pananampalataya na nasa iyo ngayon ay kapareho. Do you believe that? Merong isang nature ng pananampalataya na tinanggap nila at tinanggap ng bawat isa atin. At ang pananampalatayang iyon ay makapangyarihan. In the same way, ang pananampalataya na nariyan sa atin ay ito ang siyang nagiging activator ng kapangyarihan ng Diyos. Dahilan ang pananampalataya ang siyang nagiging parang switch para makadali ang kapangyarihan ng Diyos at makagawa siya. If you just simply believe. Kung tayo ay maniniwala lamang at hindi na magtatanong, hindi na mag-iisip, imposible ang bagay na ito, mahirap ang bagay na ito, hindi ko pa nakita ito sa kasaysayan. Whether ito'y nakita na natin sa kasaysayan as long na ito'y sinabi ng Panginoon, it doesn't matter. Do you believe that? Ito man ay nangyari na sa kasaysayan o hindi pa nangyayari sa kasaysayan, ang mahalaga ay ito ay sinabi ng Panginoon at ito ay kaya niyang gawin at kaya niyang isagawa sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya kung ating babalikan yung bahaging ito na ating sinasabi ng Panginoon, sabi niya, unless you are converted and become like children. Meron dapat na conversion na mangyayari sa atin. Ang ating mga kaisipan ay dapat ma-convert kagaya ng kalalagayan ng isang bata na hindi sa simpleng salita ay maniniwala sila. Well, it's by the grace of God. Dahilan meron ng mga example na pinakita ang banal na kasulatan kung paano ang mga lalaking ito ay sila ay tumangan sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, nais kung tapusin natin ang bahaging ito at ating bigyan ng pansin ang tayo tumayo, mga kapatid, sa ating pagtatapos sa puntong ito na ating pinag-uusapan. I long for this kind of faith, mga kapatid. At ito ay may kinalaman sa hindi pagbibigay ng
Naalala ko, nang si Zacarias ay sabihan ng Panginoon, sabi ng Panginoon kay Zacarias, "Tinugon ng Diyos ang iyong panalangin at ikaw ay magkakaanak sa iyong katandaan." At si Zacarias ay nag-alinlangan at nagsabi siya, "Paano mangyayari ang ganitong bagay?" Sabi ng anghel, "Dahilan hindi ka niniwala, ikaw ay magiging pipi hanggang sa ipanganak ang anak na iyong ang anak na ipinangako ng Panginoon sa iyo." On the other hand, ay naroon si Maria na nangsabihan ng Panginoon ng angel na si Gabriel, "Pinagpala ka sa lahat ng kababaihan at ikaw ay magkakaanak at ng isang lalaki, tatawan ng pangalan ng Jesus." Nagtanong siya, paano ito mangyayari? Wala akong kilalang lalaki. Pero sabi ng anghel sa kanya, ang Espiritu Santo ay mananaog at ililiman ka at ang banal na bagay na ipapanganak sa iyo itatawaging anak ng Diyos. Siya ay sumampalataya at sinabi niya, mangyari sa akin ayon sa iyong salita. Be it unto me according to your word. Hallelujah. Walang Panginoon Jesus. Merong isang lalaki sa panahon ng ating Panginoon. Habang kanyang nilalapit sa ating Panginoong Jesus ang kanyang anak. Kanyang anak ay isang epileptic child. Natutumba sa tubig sa apoy at sabi niya, "Panginoon, kung may magagawa ka, tulungan mo kami." Ang sabi ng Panginoon, kung kaya mong sumampalataya, ay mangyayari ang lahat ng mga bagay. Kung kaya mong sumampalataya, ay hindi magiging mahirap ang bagay na yan. Ang lalaki, ang ama ng bata ay sumigaw, "Panginoon, tulungan mo ang aking kawalan ng pananampalataya." He cried and he said, "Lord, help thou my unbelief." Tulungan mo ang aking kawalan ng pananampalataya. Tulungan tayo ng Diyos sa huling araw nito. Ang ating mga puso minsan ay, hallelujah, dahilan tayo ay merong reasoning. Tayo ay nakakaalam ng mga bagay. At kapag merong sinabi ang salita ng Diyos na ito ay kanyang gagawin, then pinaprocess ng ating kaisipan ang mga bagay-bagay at ating sinasabi, napakahirap ng bagay na ito. Paano ito mangyayari? Paano ito maisa sa katuparan? Paano ito magagawa? Well, hindi hinihingi ng Panginoon na ipaliwanag natin ang mga bagay na mangyayari. Ang kanyang hinihingi is just to believe. Just simply believe. Sampalatayanan ng kanyang mga salita. At ang bagamat ang ating kaisipan ay hindi kayang i-process, paano ang detail na ito na mangyayari, ang nais ng Panginoon ay sumampalataya. Nang si Marta ay kinausap ng Panginoon, buksan ang libingan. At sabi ni Marta, "Panginoon, ngayon ang aking kapatid ay nabubulok na at merong mabahong amoy." Ang sabi ng Panginoon, "Hindi bagat sinabi ko kung ikaw ay sasampalataya, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos." What hinders us sa uling araw nito sa mga karanasan na pwede nating maranasan is our unbelief. Ang ating kawalan ng pananampalataya, dahilan ng ating kaisipan ay hindi mag-grasp ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Well, sa about time upang ating, hallelujah, kalimutan ang anumang mga bagay, hindi man natin kayang iproseso sa ating kaisipan kapag ito ay sinabi ng Panginoon at
ating sampalatayanan. Kung ang kanyang salita ay nagsabi, by His stripes we are healed. By His stripes we are healed. Sa kanyang latay tayo'y pinagaling na. Just simply believe. Ginawa ng Panginoon ang kanyang, hallelujah, pagbabayad ng halaga na kanyang ginawa para sa bawat isa. Hallelujah. Tayo dumulog sa oras na ito. Alam ko ang ating mga puso ay minsan ay na-overwhelmed, at ang nakaka-overwhelm dito ay ang unbelief, is not faith. Hindi ang pananampalataya, kundi ito ay natatabunan ng kawalan ng pananampalataya. Mariban, ang sino man, kagaya ng sinabi ng lalaki, sabi niya, Panginoon, tulungan mo ang aking kawalan ng pananampalataya. Hallelujah, tayo manalangin sa oras na ito. Amang Diyos, sa oras na ito, Lord God, ay dumudulog kami sa iyong harapan. Alam mo, ang aming mga puso ay nababalot ng kawalan ng pananampalataya. Ang aming mga kaisipan, Lord, ay kumukontra kapag nakakarinig kami ng mga bagay, Panginoon, at hindi kayang aliripin ng aming mga kaisipan na hindi namin kayang paniwalaan, Panginoon. Hallelujah. Lord God, ito ay ang kalikasan ng bawat isa sa amin. Ngunit Lord, merong pananampalataya na nanggaling sa iyo. Merong pananampalataya na kaloob mo, Panginoon. At Lord God, ang aming dalangin sa huling araw nito ay ibigay mo sa amin ang iyong pananampalataya. Ang pananampalataya mo ang siyang maging aming pananampalataya, hindi ang aming paniniwala, Panginoon. O Lord God, sa oras na ito, ipagpatawad mo sa amin ang aming kawalan ng pananampalataya. Lord God, help our unbelief sa huling araw nito. O Lord, ang aming mga puso ay natatabunan ng maraming mga bagay ng kawalan ng pananampalataya. At ito ang nakakamangha, Panginoon. Kami ay mga mananampalataya sa iyo, ngunit kumakaminsan ang aming mga puso, Lord, ay natatabunan ng kawalan ng pananampalataya. Kaya kami ay tumatawag sa iyo, Panginoon. Lord God, hallelujah, tulungan mo kami sa kawalan ng pananampalataya. Alisin mo ang mga kawalan ng pananampalatayang ito sa amin. Hallelujah, habang aming hindi maabot ang mga bagay, hallelujah, na imposible kung magkaminsan, Panginoon. Pero Lord God, kung ito'y sinasabi ng iyong mga salita, Panginoon, Lord, aming sinasampalatayanan at aming kinikilala na hindi kami ang gagawa nito, hindi ang sino man sa amin, kundi ang iyong lakas, ang iyong kapangyarihan, ang siyang magsasagawa ng lahat ng mga bagay. Lord God, hallelujah. Panginoon, dumadalangin kami na padaluyin mo ang iyong biyaya sa bawat isa amin. At Lord God, at magpasimulang, hallelujah, manaig, Panginoon, ang pananampalataya na nanggagaling sa iyo at i-overcome nito ang lahat ng mga unbelief, O Lord, at lahat ng kawalan ng pananampalataya. At ang sisibol, Panginoon, ay ang pananampalataya na nagmumula sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, ito ay biyaya mo sa amin. Ito'y kaloob mo sa amin dahilan sa ganang aming sarili, Panginoon, ay wala kami. We don't possess this kind of faith, Lord God. Kami kagaya ni Abraham, Panginoon, na natatawa, nag-iisip, nag-alinlangan. But Lord God, dumating siya sa isang panahon ng kanyang buhay, nagawa niyang sampalatayanan kahit ang mga bagay na imposible, kahit ang mga bagay na mahirap, kahit ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng kaisipan, kundi siya ay, hallelujah, he just simply believe, Lord. Panginoon Diyos, dalangin ko na ang bawat mga puso ng iyong mga anak, Lord, ay makonvert na kagaya ng isang bata, Panginoon, na kayang paniwalaan ang lahat ng bagay na iyong sinasabi, Panginoon, sa iyong mga salita. O Lord God,
Hallelujah. At sa pamamagitan ng ganitong bagay, ang iyong mga anak ay makikita ang iyong kaluwalhatian sa huling maaraw nito kung aming sasampalatayanan ang iyong mga salita. O Lord God, purihin ka sa oras na ito. Nais din naman naming patuloy na dalhin sa iyo, Panginoon, ang ikalimang araw na ito ng aming pananalangin, Panginoong Diyos. And we are praying, Lord God, at ang aming nais na itaas sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hinihiling namin, Lord, ang iyong paggawa, Panginoon, ang iyong pagdalaw ng iyong banal na presensya, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord God. Aming tinataas sa iyo, Panginoon, sapagkat alam namin, hindi namin ito may manufacture sa aming buhay, Panginoon. Ito ay bunga ng iyong pagkilos at paggawa, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord, hindi namin kailangan ang isang apoy na hindi totoo, Panginoon. Ang nais namin ay ang tunay na apoy na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, hindi namin kailangan ng isang larawan lamang, Panginoon. Hindi namin kailangan, Lord, hallelujah, ang isang kasaysayan lamang, Lord. Ang kailangan namin, Panginoon, ay ang tunay na iyong paggawa mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Hallelujah, kagaya ng naalala namin na sabi ang paksa ng iyong lingkod na si William Branham. Hallelujah, ikaw ay lalabas mula sa kasaysayan at magpapakita sa kanyang kasalukuyan at gagawin mo, Lord, kung anong bagay na iyong ginawa sa mga nagdaang panahon at patutunayan ang iyong mga salita, Panginoon. Lord God, nais naming dalhin sa iyo sa prayer, Lord. Hallelujah. Nais namin, Panginoon, kung iyong mararapatin, makasumpong kami ng biyaya sa iyong paningin. Kagaya ng sinabi ni Moses, Lord God, ikaw ay nagsabi kay Moses na kasumpong ka ng biyaya sa aking paningin at nakikilala kita sa iyong pangalan. Lord God, makasumpong kami ng biyaya sa iyong paningin. Lord, dalawin mo ang maliit na kalipunang ito, Panginoon. Dalawin ang iyong presensya, Lord. Dalawin ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Dalawin ng iyong pasilangin mo, O Lord God, ang iyong mukha, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord God. At sa pamamagitan ng iyong pagdalaw, Panginoon, naalala namin, hallelujah, ang mga mananampalataya sa unang iglesia ng kapanahunan, Panginoon, ay kanilang dinala sa panalangin, Lord, na ikaw, O Diyos, ay dumalaw na minsan at ikaw, Panginoon, ay magbigay ng kalakasan at Lord God, at magbigay ka ng katapangan sa kanila upang patotohanan ng iyong mga salita, Panginoon, upang, hallelujah, at ikaw ay gumawa ng tanda, ng himala, ng kababalaghan, Panginoon, sa kanilang kalagitnaan, at ikaw ay gayon ang iyong ginawa, Panginoon. Iyong dinalaw, Lord God, ang mga mananampalataya sa panahong yon. Hallelujah, ang lugar na kanilang kinaroroonan ay iyong niyanig, Panginoon. Hallelujah, ang iyong Espiritu Santo ay dumalaw sa kanila at binigyan sila ng kalakasan, Panginoon. At Lord God, at ang mga sumunod na pangyayari, hallelujah, ay ang mga tanda at himala at kababalaghan ay kanilang naranasan, Panginoon. Hallelujah, alam namin, Lord, hindi ito gawa ng sinuman, hindi ito kakayanan ng sinuman, Panginoon. Ito ay iyong paggawa ng iyong kapangyarihan, Panginoon, sa kalagitnaan ng iyong mga anak, O Lord. At ikaw ang siyang Panginoon, hallelujah, na nagpapatunay ng iyong mga salita, Panginoon Diyos. Kaya Lord, aming dinadala sa prayer sa iyo, Panginoon, ang iyong pagdalaw, O Lord God, ang iyong pagpapakita ng iyong mukha, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord God. Hallelujah. At ang paggawa mo po, Panginoon, ng mga bagay na sa mahaba ng panahon ay hindi namin nakikita, Lord. Panginoon Diyos, hindi kami, hallelujah, kagaya na alala namin ang sinabi ni Elias o ni Eliseo, matapos na si Elias ay
kunin mo at mahulog sa kanya ang balabal, ay siya'y sumigaw, nasaan ang Diyos ni Elias? Nasaan ang Diyos ni Elias? At nagpakita ka, Panginoon, hallelujah, dahilan ikaw ay hindi umalis na kasama ni Elijah, Lord. Si Elias ay kinuha mo, pero ikaw ay nanatili na nagpatuloy ng iyong gawain, Panginoon, sa buhay ni Eliseo, O Lord God. Panginoon Diyos, sa mahabang panahon ay nakita namin, narinig namin, hallelujah, at napakinggan namin na ang Diyos sa panahon ni William Branham ay gumagawa ng makapangyarihang gawa. Nagbabangon ng mga patay, hallelujah, nagpapagaling ng mga may karamdaman, nagpapagaling ng mga cancer, Panginoon, hallelujah, at Lord God, at ang mga lalaki at babae na may mga naka-wheelchair, nakasaklay, Panginoon, hallelujah, at mga tao walang pag-asa na sa bingit ng kamatayan ay nagagawa mo, Panginoon, na bigyan ng kalakasan at ng buhay at ng iyong kapangyarihan ay nahayag, O Lord God, Panginoon. Ang aming dalangin, Lord, hallelujah, ay hindi lamang ang kasaysayan ng aming maririnig, Panginoon. Lord, masarap mapakinggan ang ganitong mga patotoo, masarap na mapakinggan na merong Diyos na gumagawa sa panahong yun. Pero Lord God, ang aming ninanasa ay ang Diyos na gumawa sa panahong yun ay gumawa sa aming kapanahunan. Gumawa at kumilos sa aming presenteng panahon na aming kinabubuhayan, Panginoong Diyos. Lord, umaasa kami na hindi kami mabibigo, Panginoon. Hindi kami, hallelujah, nag-aaksaya lamang ng panahon, Panginoon, kundi Lord God, ang aming ginagawa sa iyong pangalan ay iyong aalalahanin, Panginoon. Iyong gugunitain, O Lord, at ituturing mo ito, Panginoon, na kagaya ng panalangin ni Cornelius, Lord, na iyong sinabi, ang iyong panalangin, ang iyong pagsamo, ang iyong paglilimos, ang lahat ng yan ay nakarating sa aking mga mata at naging alaala sa aking harapan. At ikaw, Panginoon, hallelujah, ay nagsugo ng iyong anghel upang ipahatid sa kanya ang iyong mga salita. Panginoon Lord, purihin ka, O Diyos, purihin ka. Patuloy kami na sumasamo sa iyo at umaasa, Panginoon, sa iyong patuloy na paggawa at pagkilos, hallelujah, sa aming kapanahunan. Panginoon, nasa ikalimang araw kami ng aming pananalangin, Panginoon, at mayroon pang ilang mga araw na aming patuloy na aming sasamuin, Panginoon, ang iyong biyaya, ang iyong kagandahang loob, ang iyong mukha, Panginoon. At Lord God, hallelujah, inaasahan namin at sinasampalatayan na namin, ikaw ay, hallelujah, nangako, Panginoon, na sino man natatawag sa iyo ay hindi sila mapapahiya, Panginoon. Hindi sila malalagay sa kahiyan. Hindi sila mapapahiya, Panginoon. Hindi sila magsishrink, Lord God, kundi, Panginoon, hallelujah, sa araw na yun, O Lord God, ikaw ay malalantad, ikaw ay gagawa, Panginoon, hallelujah, ng iyong makapangyarihang gawa sa iyong mga anak. Lord, purihin ka, O Diyos, hallelujah, magpapatuloy kami, Panginoon, sa aming pagtawag sa iyo, hallelujah, hanggang sa araw, Panginoon, na ikaw, hallelujah, ay gagawa, Panginoon. Purihin ka sa oras na ito. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na iyong pinagkaloob sa amin. Lubos kaming umaasa, Panginoon, hallelujah, ang mga salita mo ay patuloy na magiging inspirasyon sa iyong mga anak at sa aming, hallelujah, mga buhay, Panginoon, at sa aming pagtatapos sa oras na ito ay nais naming ibigay sa iyo ang buong kapurihan, buong karangalan at buong pagdakila at pagpapasalamat sa iyo. Ito ang aming dalangin, ito ang aming lubos na pinagpapasalamat, hallelujah, sa dakila at maluwalhating pangalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin Panginoon sa oras na ito. Purihin ng Diyos.